Buntis ang manugang sa sarili niyang biyenan habang wala ang asawa. Ang katotohanang mabubunyag sa likod nito ay yayanig sa buong pamilya. Sa isang payapa at masaganang lupain ng Palawan, kung saan ang mga mapupulang kalsada ay bakas pa rin ng mga tsinelas ng mga simpleng mamamayan, doon isinilang at lumaki si Isla. Sa isang pamilyang mahirap at may 4 na magkakapatid, pangarap niyang makabangon sa buhay sa pamamagitan ng pag-aasawa ng taga-syudad. Hindi lahat ay nakakaunawa, pero para sa isang dalagang probinsyana tulad ni Isla, ang mapangasawa ang isang arkitekto mula sa syudad at manirahan sa isang respetado at kilalang pamilya ay isang malaking karangalan na maipagmamalaki ng buong angkan nila. Ngunit lingid sa kaalaman ni Isla, sa likod ng matibay na tarangkahan ng 3 palapag na bahay sa sentro ng Puerto Princesa, isang malagim na trahedya ang naghihintay sa kanya. Ang asawa ni Isla, si Mateo, ay mas matanda sa kanya ng 4 na taon. Isa siyang construction architect, kaya't parang kanina lang sa kanya ang pag-alis-alis para sa mga proyekto. Noong bagong kasal sila, may kaunting panahon pa sila para sa isa't isa. Ngunit hindi rin nagtagal, kinailangan ni Mateo na bumalik sa isang construction site sa Hilaga, at naiwan si Isla kasama ang kanyang mga biyenan. Sa simula, inakala ng lahat na maganda ito. May mga biyenan na mag-aalaga sa kanya para hindi siya malungkot. Pero habang tumatagal, nagsimulang makaramdam ng kaba si Isla. Si A. Santiago, ang kanyang biyenang lalaki, ay dating department head sa isang provincial planning office. Mula nang magretiro, nasa bahay na lang siya o tumatambay sa kapihan sa kanto. Nirerespeto siya ng lahat dahil sa kanyang pinag-aralan at posisyon. Ang kanyang anyo ay nagpapakita ng dignidad, malumanay ang kanyang boses, at magalang ang pakikitungo, kaya walang sinuman ang mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Kabaligtaran naman ang biyenang babae ni Isla, si NJ, Elena. Tahimik, madalas na nakayuko, at laging may pag-aalinlangan sa mga mata kapag kaharap ang asawa. Bilang bagong manugang, sinikap ni Isla na gampanan ang kanyang mga tungkulin mula sa paglilinis, pagluluto, hanggang sa pamamalengke. Walang isa mang reklamo mula sa kanya. Tuwing umaga, mas maaga pa siyang gumigising kaysa sa kanyang biyenan para maghanda ng almusal, maglaba, at maglinis ng bakuran. Sinasabi ng lahat na mapalad si Isla at napunta sa mabuting pamilya. Ngunit kahit si Isla ay hindi maipaliwanag kung bakit nitong mga huli, madalas siyang nagugulat kapag dumadaan sa likod niya ang kanyang biyenan, at tuwing kumakain sila, mas matagal siyang tinititigan ni A. Santiago kaysa sa normal. Kapag silang dalawa lang ang nasa bahay, laging naghahanap ng dahilan ang matanda para kausapin siya, tumayo ng malapit, at minsan pa nga'y parang aksidenteng nahahawakan ang kanyang kamay. Pero hanggang doon lang ang lahat, sapat para mag-alinlangan ang isang tao pero hindi sapat para magsalita. Natatakot siya dahil kung magsusumbong siya, sino ang maniniwala? Ayaw isipin ni Isla na may masamang intensyon ito. Pinipilit niyang isipin na nag-o-overthink lang siya, na walang biyenang lalaki ang gagawa ng ganoong kahalayan. Pinilit niyang kalimutan iyon. Hindi niya masabi kaninuman, kahit sa asawa niya, dahil natatakot siyang sirain ang tahimik nilang tahanan. Hanggang sa isang araw, biglang naatasan si Mateo na magtrabaho sa hangganan sa Hilaga sa loob ng 6 na buwan. Hinatid siya ng buong pamilya na puno ng pag-asa. Si Isla naman, kahit kinakabahan, ay tiniis na lang. 3 tao sa iisang bahay ay tila normal lang, ngunit mula nang umalis si Mateo, isang sunod-sunod na kasuklam-suklam na pangyayari ang naganap na naglabas ng katotohanang nagpahiya sa buong angkan ng mga krus. 6 na buwan ang lumipas, nabuntis si Isla, at hindi ito ang masayang balitang inaasahan ng lahat. Noong mga unang araw pagkatapos ng kasal, puno si Isla ng pananabik at pag-asa. Hindi pa siya sanay sa buhay syudad, sa ingay ng mga sasakyan sa umaga, sa formal na paraan ng pagkain, at lalo na sa pakiramdam na bawat galaw niya ay tila binabantayan ng lahat sa bahay. Ang 3 palapag na bahay ng kanyang mga biyenan ay nasa pangunahing kalsada ng syudad, magarbo at elegante. Ngunit hindi niya alam kung bakit sa tuwing papasok siya, tila nanlalamig ang kanyang likod. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa atmosfera sa loob ng bahay sobrang tahimik, sobrang perpekto. Sa sobrang ayos, kapag nailagay niya ng bahagyang tabingi ang kanyang tsinelas, agad siyang titingnan ni NJ, Elena at pagsasabihan sa mahinang boses. Si NJ, Elena, ang kanyang biyenan, ay madalang magsalita at mumiti. Madalas siyang mag-isang nakaupo sa kusina, nadanahin ng mga lumang damit at laging malayo ang tingin. Sa tuwing kinakausap siya ni Isla, tango lang o isang maikling ang sagot bago tumalikod.
Kahit hindi siya pinapagalitan, pakiramdam ni Isla ay isa siyang dayuhan na laging kailangang mag-ingat sa bawat kilos. Si A. Santiago naman, ang kanyang biyenan, ay kabaligtaran. Siya ang laging unang kumakausap. Isla, kumain ka na ba ng tanghalian? Napagod ka ba sa bahay ngayon? Samahan mo si Papa sa palengke mamayang hapon, bibili tayo ng mga gamit sa kusina para sa mama mo. Mga tanong na tila nagpapakita ng pag-aalala, pero para kay Isla, may kakaiba. Minsan, habang nagpupunas siya ng hagdanan, lumapit ito, marahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat, at sinabi sa malumanay na boses, ang sipag mo talagang maglinis, siguradong magiging mabuting ina ka balang araw. Nagulat si Isla, pilit na umiti at bahagyang umatras. Ang mga maliliit na pangyayaring tulad nito ay paulit-ulit na nangyayari, araw-araw, nang walang nakakakita at walang nagsasabi. Ngunit bilang isang babae, alam ni Isla na mayroong mali. Mayroong napakamali. Ang kanyang asawang si Mateo ay tumatawag tuwing gabi. Mga tawag na nagmamadali, minsan nasa construction site, minsan nasa meeting. Laging sinasabi, sobrang busy ko, pasensya na, tiis ka lang ng ilang buwan, pag uwi ko, ipapasyal kita. Hindi makapagreklamo si Isla, kaya sinasabi na lang niya, okay lang ako dito sa bahay, mabait naman sina Papa at Mama. Pero pagkatapos ng bawat tawag, nakaupo lang si Isla sa kanyang kwarto, mabigat ang dibdib. Ang salitang okay ay paraan lang niya para pakalmahin ang sarili. Pero sa totoo lang, sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay kasama niya sa bahay ang dalawang estranghero, isang walang pakialam at isang sobrang pakialam. Tuwing umaga, pilit pa rin ginagampanan ni Isla ang kanyang mga tungkulin. Nagluluto siya, naglilinis at inaalagaan ang bawat pagkain. Pero ang pinaka-nakakabagabag sa kanya ay ang mga tingin ni A. Santiago. Hindi laging halata, pero sa tuwing yuyuko siya at tatayo, sumusulyap ito. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng isang ama. Isang gabi, nang pumunta si NJ, Elena sa kapitbahay para makiramay sa burol, naiwan si Isla mag-isa kasama si A. Santiago. Malakas ang ulan, kumikidlat, at pumipalya ang ilaw. Tumayo si A. Santiago sa labas ng pinto ng kanyang kwarto at marahang kumatok. Isla, anak, hindi ka ba natatakot sa lakas ng ulan? Nagulat si Isla at mahinang sumagot, sanay na po ako. Matulog na po kayo. Na pala, kung mayroon kang hindi komportable dito sa bahay, sabihin mo lang sa akin, ako ang bahala. Pilit siyang ngumiti. Okay lang po ako. Pagkatapos ay isinara niya ng mahigpit ang pinto, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon, sa lakas ng ulan sa bubong at sa sipol ng hangin sa siwang ng bintana. Pero ang pinaka-nakakatakot na tunog ay ang mga yapak ni A. Santiago sa pasilyo, mabagal at paulit-ulit, hanggang sa huminto ito sa tapat mismo ng kanyang pinto. Mula ng gabing iyon, binago ni Isla ang kanyang mga nakagawian. Hindi na niya binubuksan ang pinto ng kanyang kwarto tuwing umaga, at hindi na rin siya nagtatagal sa sala para manood ng A. Sinusubukan niyang iwasan ang mga pagkakataong sila lang ni A. Santiago ang nasa bahay. Kahit na ang lahat ng kilos ng matanda ay nasa tamang lugar pa rin, ang mga tingin nito, ang paraan ng pakikipag-usap, at ang paggalagala nito malapit sa kanya tuwing wala si NJ, Elena ay nagdulot sa kanya ng matinding kaba. Hindi niya masabi kaninuman, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil hindi niya alam kung paano sasabihin. Paano niya sasabihin sa kanyang asawa, pakiramdam ko may kakaiba kay Papa? Paano niya sasabihin sa kanyang biyenang laging tahimik at nagtitiis, pakiramdam ko ang mga tingin ng asawa ninyo ay hinuhubaran ako araw-araw. Natatakot siyang isiping nababaliw na siya, na akusahan siyang bagong manugang pa lang ay gumagawa na ng kwento para sirain ang pamilya. Sa puso niya, mayroon pa rin kaunting pag-asa na baka nag-isip lang siya ng sobra, na ang mga tingin na yon ay ilusyon lang, na baka sobrang sensitibo lang niya. Ngunit ang pag-asang iyon ay unti-unting nawala habang nagiging mas malinaw ang lahat. Isang beses, habang nagluluto siya sa kusina, yumuko si Isla para kumuha ng gamit sa ilalim ng kabinet nang biglang pumasok si A. Santiago. Walang sabi-sabi, umikot ito sa likuran niya, kunwari naghahanap ng baso. Bahagyang dumampi ang kamay nito sa kanyang likod, napakagaan ngunit sobrang lapit kumpara sa normal na distansya. Nagulat si Isla, mabilis na tumayo, at pilit na lumingon, tapos na po akong maghanda, mauna na po kayo sa mesa. Umiti ng bahagya si A. Santiago, kukunin ko lang itong baso. Bakit ba ang tensyonado mo? Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumabas. Sinundan siya ng tingin ni Isla, nanlalamig ang buong katawan.
Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa kama. Binuksan niya ang kanyang telepono, tinitingnan ang mensaheng hindi niya matapos-tapos i-type para sa kanyang asawa. Pakiramdam ko may kakaiba dito sa bahay, ako. Pero binura niya ito at nag-type ulit. Kakaiba ang kilos ni Papa nitong mga araw, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Binura ulit. Sa huli, isang maikling mensahe lang ang ipinadala niya. Mahal, kailan ka uwi? Nakita niyang isin na ang mensahe, pero halos 2 oras bago may dumating na maikling sagot. Bagong simula ang proyekto, baka mga 5 o 6 na buwan pa. May problema ba? Tinitigan ni Isla ang screen. Gusto niyang sumigaw ng may malaking problema, pero sa halip ay nag-reply siya, okay lang ako, miss lang kita. Pagsisinungaling sa sarili. Ibinaba niya ang telepono at umiyak. Bumuhos ang kanyang mga luha sa unan. Sa unang pagkakataon, nagsisi siyang nagmadali siyang mag-asawa, na pumasok sa isang pamilyang tila perpekto at mabuti pero may napakaraming lihim sa likod ng mga saradong pinto tuwing gabi. Kinabukasan, mas maaga pang gumising si Isla kaysa dati. Naghilamos siya ng malamig na tubig para magising, inayos ang buhok, at sinabi sa sarili, kailangan kong mabuhay, kailangan kong manatiling matatag, walang ibang tutulong sa akin, kundi ang sarili ko. Ngunit hindi inaasahan ni Isla na kahit gaano pa siya umiwas, ang kadiliman ay tahimik pa ring bumabalot sa kanya, bawat hakbang, walang ingay. Mula ng araw na binura niya ang mensaheng dapat sanay para sa kanyang asawa, naging mas mailap si Isla. Iniiwasan na niyang bumaba sa kusina tuwing gabi, laging isinasara ng mahigpit ang kanyang kwarto, at lumalabas lang kapag naririnig ang boses ni Elena. Kahit walang nagsasabi ng kahit ano, alam niyang hindi na siya ligtas sa bahay na yon. Si Santiago ay nanatiling kalmado sa panlabas. Tuwing umaga, bago ilabas ang sasakyan, hindi niya nakakalimutang lumingon at sabihin, magpahinga ka dyan sa bahay, hindi ka magkakaanak kung ganyan kakapayat. Kapag may bisitang dumarating, laging tinatawag ni Santiago si Isla para magtimpla ng tsaa, tila isang perpektong biyenan sa mata ng iba. Si Isla lang ang nakakaalam na sa likod ng ngiting iyon, ay ang mga tahimik na yapak na umiikot sa kanyang kwarto kapag gabi na. Isang tanghali, tirik na tirik ang araw, nagpaalam si Elena na pupunta sa bahay ng kanyang mga magulang sa kabilang syudad para sa isang anibersaryo ng kamatayan. Umalis si Santiago kaninang umaga, kaya't lihim na natuwa si Isla na mag-isa siya sa bahay. Sinamantala niya ang pagkakataon para maglaba, maglinis ng kwarto, at nagbabalak sanang magpahinga nang bigla siyang nagulat sa tunog ng tarangkahan. Pumasok si Santiago, basang-basa ng pawis ang puting polo, may dalang supot ng prutas. Nang makita si Isla, umiti ito, bumili ako ng Carabao mango at lanzones para sa anak ko para malamigan. Buntis ka man o hindi, kailangan mong kumain ng masustansya. Pilit nang umiti si Isla, kinuha ang supot ng prutas, at akmang papasok na sa kwarto nang pigilan siya nito ng isang makahulugang salita. Malungkot mag-isa sa bahay, halika, samahan mo akong kumain dito para masaya. Nagtimpla na ako ng palamig. Tatanggi sana siya ngunit dahil sa titig nito, napilitan siyang tumango. Sa isip niya, sandali lang naman ako, aalis din agad. Walang mangyayari. Sa sala, silang dalawa lang. Binigyan siya nito ng malamig na inumin at inilapit ang plato ng prutas, at habang kumakain ay nagtanong-tanong. Nagpapadala ba ng pera si Mateo? Opo, at regular naman po siyang tumatawag. Mabuti naman, magaling ang batang iyon pero matagal siyang nawawala, kawawa ka namang naiiwan mag-isa dito. Pilit na umiti si Isla, sanay na po ako. Ipinatong ni Santiago ang siko sa mesa at bahagyang yumuko palapit sa kanya. Pumayat ka ng husto. Gusto mo bang tawagan ko ang doktor na kakilala ko para matingnan ka, bago pa mahuli ang lahat? Pagkatapos ay parang aksidenteng ipinatong nito ang kamay sa likod ng kanyang palad na napakalamig. Napaatras siya at biglang tumayo. Magpapahinga na po ako sa taas, pagod po ako. Sige, magpahinga ka, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Mabilis siyang umakyat sa itaas, nanginginig ang mga kamay. Nang maisara ang pinto, napaupo si Isla sa sahig, humihingal. Ito ang unang beses na lumampas si Santiago sa linya ng pagiging malapit at pagiging bastos. Kahit walang malinaw na salita, walang hayagang kilos, ramdam niya sa buong katawan na nakatakas siya mula sa isang bitad. Nang gabing iyon, nilock niya ang pinto at hindi na bumaba para maghapunan. Nang magtanong si
Elena pag-uwi, sinabi na lang niyang pagod siya. Walang sinabi si Santiago, ngumiti lang ito sa dilim. Hindi mapakali si Isla sa kama buong gabi, isang tanong lang ang paulit-ulit sa kanyang isip. Kung magpapatuloy ito, hindi ko mapapanatili ang dangal ko, hindi ko mapapanatili ang sarili ko. 3 araw matapos ang tanghaling iyon, hindi pa rin makabawi si Isla. Mas naging tahimik siya, bihira nang bumaba, at laging nagdadahilan ng sakit ng ulo para maiwasan si Santiago. Sa tuwing maririnig niya ang mga yapak nito sa pasilyo, pinipigil niya ang kanyang hininga, nakatayo sa tabi ng pader na parang batang nagkasala. Hindi na mapakali ang kanyang isip, lahat sa paligid ay naging mabigat, na para bang mayroong isang basang kumot na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Hindi niya masabi sa kanyang biyenan, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang walang mangyayari. Si Elena ay matagal nang nabubuhay sa anino ni Santiago, hindi siya lumalaban, at hindi rin nangangahas magtanong. Ang buhay niya ay tila umiikot lang sa kusina at sa paulit-ulit nan, opo, sige po. Nagsimula pang ang maramdaman ni Isla na wala nang maniniwala sa kanya. Isang umaga, paggising niya, narinig niyang kausap ni Elena ang isang tao sa labas. Si Tia Sofia pala, pinsan ni Mateo na madalas dumalaw. Sapat lang ang lakas ng boses ni Tia Sofia para marinig sa siwang ng pinto. Ano kayang nangyayari kay Isla? Parang laging malungkot. Sumagot si Elena ng mahina, kakaiba nga siya. Mula nang umuwi ako galing sa probinsya, nagbago ang ugali niya, hindi ko alam kung ano ang iniisip. Isang pangungusap lang iyon pero sapat na para madurog ang puso ni Isla. Sabi nila, ang pinakamatinding kalungkutan ay kapag nakatira ka sa isang bahay na may mga kasama pero walang tunay na nakikinig sa'yo. Ramdam na ramdam ni Isla ang pakiramdam na yon araw-araw. Kahit na walang intensyon si Elena na magduda, ang sinabi nito ay parang kutsilyong humiwa sa kanyang mahina ng kumpiyansa. Nang gabing iyon, habang kumakain ang pamilya, tatayo na sana si Isla para magligpit ng mga plato nang magsalita si Santiago, Isla, umupo ka na lang, ako na ang magliligpit. Ang putla mo nitong mga araw. Sumulyap si Elena, hayaan mo siyang magligpit, bata pa naman pero laging matamlay. Ngumiti si Santiago, malumanay ang boses, kailangan alagaan ang mga babae. Lalo kang gumaganda nitong mga araw, Isla. Tila naubusan ng dugo si Isla. Mahina niyang sinabi, ako na pong magliligpit ng plato, tapos akyat na po ako para magpahinga. Nagmamadali niyang kinuha ang mga plato, tumalikod habang ramdam pa rin ang tingin ni Santiago na sumusunod sa bawat hakbang niya, isang nakakasulasok na pakiramdam ang umakyat sa kanyang lalamunan. Nang gabing iyon, humiga siya pero hindi naglakas loob matulog. Nagantay siya ng matagal. Nang marinig niyang isara ang pinto ng kwarto ni Santiago, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nilock niya ang pinto, hinarangan pa ng silya, at naupo sa sulok ng kama. Nag-vibrate ang telepono niya, mensahe mula kay Mateo. Umulan ba dyan ngayon? Ang lamig dito, miss ko na asawa ko. Tinitigan ni Isla ang mga salita pero hindi nag-reply. Hindi na niya alam kung ano ang isusulat, kung saan magsisimula. Kung sasabihin niya, maniniwala kaya si Mateo? O iisipin niyang nagsisinungaling siya, nababaliw, o mas masahol pa, na siya ang nagsimula. Pakiramdam ni Isla ay tinatangay siya ng malakas na agos, walang makapitan, walang kamay na aabot sa kanya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magpakita si Santiago sa mga lugar na hindi inaasahan ni Isla. Pumunta siya sa palengke, sumunod ito. Nagsasampay siya ng damit, lumabas ito para magpainit sa araw. Nagluluto siya, tumayo ito sa likod niya para magbigay ng suhestyon. Sa una, mga simpleng tulong lang, pagkatapos ay mas mahahabang tingin, at mas madalas na aksidenteng pagdampi. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ni Isla ay nasasakal siya, na parang nakatira sa isang kulungan. Alam niya kung ano ang nangyayari, pero hindi niya alam ang gagawin. Walang kumakampi sa kanya. Walang nakikinig, walang naniniwala. Nagsimula siyang magsulat ng diary. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, binubuksan niya ang kanyang telepono at nagtatype ng mga maikling salita na parang huling habilin. Kung may mangyari sa akin, nanay, maniwala po kayo, hinding-hindi ko gugustuhin traidurin ang kahit sino. Isang gabi iyon na umuulan, bigla ang buhos ng ulan sa tag-araw na nagdulot ng pagpatay-sindi ng ilaw. Nakabaluktot si Isla sa kama, hawak pa rin ang telepono, ang screen ay nakatigil sa isang mensaheng hindi pa naipapadala. Mahal, natatakot ako.
Pero hindi niya ito pinindot. Ilang beses na at ganoon din karaming beses niyang binura. Wala na siyang tiwala na paniniwalaan siya, na poprotektahan siya. Ang asawa niya ay nasa malayong lugar, hindi pa tapos ang proyekto. Ang takot niya ngayon ay walang nakakakita, walang nakakaintindi. Sa labas, kumukulog at humahampas ang hangin sa bintana. Sa loob ng bahay, tanging ang tunog ng orasan at ang sipol ng hangin ang maririnig. Umalis si Enye, Elena papunta sa kapitbahay kaninang hapon, may kasalan daw ang isang malayong kamag-anak na hindi pinuntahan ni Isla dahil sa pagod. Inakala niyang mas makakapagpahinga siya kung mag-isa sa bahay, pero nagkamali siya. Mga bandang 9:00 ng gabi, umalinggaw ang mga yapak sa hagdanan, mabagal, paulit-ulit at huminto sa tapat mismo ng kanyang pinto. Napabangon si Isla, malakas ang kabog ng dibdib. Isang mahinang katok ang narinig. Isla, tulog ka na ba? Boses ni Santiago. Hindi siya sumagot. Ang lakas ng ulan, dalawa lang tayo sa bahay, nag-aalala ako. Okay ka lang ba? Tahimik pa rin. Maya-maya, narinig niya ang dahan-dahang pagpihit sa doorknob. Buti na lang at nakalock. Mabilis na tumakbo si Isla at hinawakan ang lock bilang isang reflex. Sa labas, mabagal na nagsalita si Santiago. Bakit mo nilock ang pinto? Nasa sarili nating bahay tayo, hindi ka dapat matakot. Mahina ang boses nito pero parang sigaw sa isip ni Isla. Kinagat niya ang kanyang labi, natutulog na po ako. Matulog na rin po kayo. CJ. Matulog ka ng mahimbing. Tahimik. Umatras si Isla papunta sa kama, nanginginig. Sa labas, bumubuhos pa rin ang ulan pero mas malakas ang bagyo sa kanyang kalooban. Mga 1 oras ang lumipas, akala niya ay tapos na, narinig niyang bumukas at sumara ang pinto sa ibaba. Nakatulog siya bandang 1:00 ng umaga, hindi niya alam kung dahil sa pagod o sa takot. Kinabukasan, nagising siyang hindi mapakali, pero hindi niya inaasahan na ang totoong kasuklam-suklam na pangyayari ay magaganap 1 araw pagkatapos noon. Sabado noon, tumawag si Mateo para sabihing may meeting siya sa project management at hindi makakapag-usap ng matagal. Binaba ni Isla ang telepono na bigo. Namalengke ng malayo si Enye, Elena at pinabantayan kay Isla ang bahay. Nagluto siya, naglaba at naglinis gaya ng dati. Bandang tanghali, habang nagsasampay siya ng damit sa balkonahe sa ikalawang palapag, narinig niya ang mga yapak sa likod niya. Si Santiago. Akmang papasok na sana siya nang tawagin siya nito, Isla, sandali lang. Opo, nagsasampay po ako. May gusto akong sabihin, pumasok ka muna. Hinila nito ang kanyang kamay, hindi malakas pero sapat para mapatigil siya. Pumiglas si Isla, marumi po ang kamay ko, maghuhugas lang po ako. Pero hindi binitawan ni Santiago at naging seryoso ang boses nito. Sabi ko pumasok ka. Ang kwartong katabi ng balkonahe kung saan madalas magbasa si Santiago ay may isang maliit na bintana at isang mahabang upuan. Hinila si Isla papasok. Bago pa siya makagalaw, nilock nito ang pinto. Nataranta siya. Ano pong ginagawa ninyo? Tinitigan siya ni Santiago, hindi na tingin ng isang ulirang ama, kundi tingin ng isang lalaking nagnanasa sa isang babae. Mahal kita, Isla. Mula nang tumira ka dito, minasama ba kita? Parang awan niyo na po, huwag po. Walang makakaalam. Wala naman ang asawa mo, at kailangan mo rin ng masasandalan, di ba? Sumigaw siya pero soundproof ang kwarto, nakalock ang pinto, at ang lalaking dating modelo ng moralidad ay nagpakita na ng tunay na kulay. Nang bumukas ang pinto, palubog na ang araw. Lumabas si Isla, nanginginig ang mga binti, mahigpit na yakap ang dibdib, at walang buhay ang mga mata. Hindi niya matandaan kung paano siya nakalabas sa kwartong iyon. Isa lang ang alam niya, mula sa sandaling iyon, hindi na magiging pareho ang buhay niya. 3 araw matapos ang pangyayaring iyon, hindi pa rin makababa si Isla para kumain ng maayos. Ikinulong niya ang sarili sa kwarto, malalim ang mga mata, at tuyo ang mga labi. Hindi siya makaiyak, hindi makasigaw, at hindi makatingin sa salamin. Sa tuwing nakikita niya ang sarili, naaalala niya ang kasuklam-suklam na tingin ni Santiago, ang taong tumawag sa kanya ng ianak sa loob ng halos 1 taon. Normal lang ang kilos nito na parang walang nangyari. Nanonood pa rin ito ng balita tuwing gabi, inuutusan si Elena na bumili ng prutas, at nagkukunwaring nagtatanong. May sakit ba ang bata? Bakit laging nakakulong sa kwarto?
Na para bang ang lahat ay isang simpleng hangin lang na dumaan sa buhay niya. Para kay Isla, isa itong mansa na hindi na mabubura. Naisip niyang tumakas, mag-empake at pumunta sa terminal para umuwi. Pero kung uwi siya, ano ang sasabihin niya sa kanyang ina? Matanda na ito, masakit lagi ang likod, at buong buhay na naghirap para mapalaki silang apat na magkakapatid. Umiiyak pa itong hinawakan ang kamay niya noong araw ng kasal. Anak, bilang manugang, kailangan mong magtiis para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Pilit na umiti si Isla noon, pero ngayon, pakiramdam niya ay pinipiga ang kanyang puso. Ika-4 na araw pagkatapos noon, kumatok si NJ, Elena sa kanyang pinto at nagdala ng mainit na lugaw. Tahimik pa rin ang mga mata nito, hindi makatingin ng diretsyo. Kumain ka na, baka manghina ka. Tumango si Isla at kinuha ang mangkok pero hindi kumain. May sasabihin sana si NJ, Elena, pero gaya ng dati, tumalikod na lang ito. Nang maisara ang pinto, inilapag ni Isla ang lugaw sa mesa, nakatitig sa kawalan. Bakit hindi kayo nagtanong? Alam ninyo, di ba? Narinig ninyo. Bakit wala kayong sinabi? Sumisigaw siya sa isip pero sa labas, nanatiling tahimik. Tanghali noon, kinalma ni Isla ang sarili at tinawagan ang matalik na kaibigang si Sofia, nakaklase niya noong high school at may asawa na rin sa probinsya. Hello, Isla, ang tagal mo nang hindi tumatawag. Nanginginig ang boses ni Isla. May gusto akong sabihin. Sige, sabihin mo, tutulungan kita. Ngunit nang akmang magbubukas na siya ng bibig, nanigas ang kanyang lalamunan, at ang mga salitang, ginahasa ako ng biyenan ko, ay hindi lumabas. Wala, nangangamusta lang. Ano ka ba? Pinatay niya ang tawag at naupo ng tulala sa harap ng madilim na screen. Hindi niya kayang sabihin, walang lakas ng loob. At higit sa lahat, walang makakaintindi, walang makakaramay sa kanya sa kahiyang ito. Nang gabing iyon, pumasok siya sa banyo, tiningnan ang maliit na pasa sa kanyang braso kung saan siya mahigpit na hinawakan. Sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita niya ang sarili na parang isang naglalakad na bangkay, walang buhay ang mga mata, at maputla ang balat. Yumuko siya at sumuka ng sunod-sunod. Sa mga sumunod na araw, wala siyang makain at halatang nanghihina. Tila mas nag-alala si NJ, Elena, hinipo ang kanyang noo at mahinang nagtanong, nagkaroon ka na ba nitong mga araw? Nagulat si Isla, binilang niya ang mga araw, halos 2 linggo na siyang delayed. Nang gabing iyon, tahimik siyang pumunta sa botika sa kanto. Sa banyo, 2 malinaw na pulang linya ang lumabas sa pregnancy test na parang isang sampal sa kanyang sariwang sugat. Tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Buntis siya. Napaupo siya sa malamig na sahig at nagsimulang bumuhos ang kanyang mga luha na parang baha na matagal nang napigilan. Habang hawak ang tiyan, bumulong siya, Anak, anong gagawin ko sa'yo? Sa isang panig ay ang inosenteng bata na hindi pa nabubuo, sa kabilang panig ay ang kasuklam-suklam na katotohanan na ayaw na niyang balikan. Pakiramdam niya ay naiipit siya sa pagitan ng 2 pader, bawat hakbang ay patungo sa bangin. Hindi niya kayang ipalaglag ang bata, pero hindi rin niya kayang isilang ito sa kahihiyan. At ang pinakakatakot sa lahat ay hindi siya sigurado kung kaninong anak ito. Ang pregnancy test na may 2 linya ay naroon pa rin, sa ilalim ng drawer ng kanyang mesa, isiniksik na parang isang sugat na hindi pa natatahi. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Isla, nakadilat ang mga mata, na parabang babagsak na ang puting kisam. Sinubukan niyang magbilang. Ang huling beses na kasama niya ang kanyang asawa ay mahigit 3 buwan na ang nakalipas bago ito umalis. Ngunit ngayon, ang pagbubuntis niya ay nasa 4 na linggo pa lang. Lahat ng senyales ay tumuturo sa isang konklusyon na hindi niya kayang bigkasin. Siya ang ama. Kinabukasan, nagpatingin si Isla sa isang private clinic, halos 2 kilometro ang layo mula sa bahay. Nag-isa siyang pumunta, ayaw niyang may makaalam. Kinumpirma ng doktor na 5 linggo na ang kanyang pagbubuntis at nagsisimula ng mabuo ang tibok ng puso. Natulala si Isla, nakatingin sa ultrasound screen nang walang maramdaman kundi pamamanhid. Ang batang nabubuhay sa loob niya ay siya ring unti-unting pumapatay sa kanya. Umuwi siya ng maaga, dahan-dahang naglakad sa maliliit na kalye. Ang anino niya sa kalsada ay baluktot at nag-iisa. Pagdating sa bahay, bago pa man siya makapasok, narinig na niya ang tawag ni NJ, Elena mula sa kusina. Isla, saan ka galing at ang putla mo? Mahina siyang sumagot, medyo pagod lang po. Baka may sakit ka.
Anong klaseng pagod yan? Ilang araw ka nang walang ganang kumain at ang putla mo. Baka naman. Tumingin ito sa kanya, nagdududa ngunit may bahid ng pag-asa. Hindi pa nakakasagot si Isla nang sumingit si Santiago mula sa likod. Ipa-check up mo na siya, baka may magandang balita. Sa boses pa lang nito, nanlamig ang buong katawan ni Isla. Yumuko siya, mahigpit na kinuyom ang mga kamay, na para bang gustong kalmutin ang katotohanan palabas ng kanyang katawan. Nang hapong iyon, si Santiago mismo ang naghatid kay Isla sa Provincial Hospital para makasiguro. Habang nasa sasakyan, pilit na umupo si Isla malapit sa bintana, nakatitig sa labas, at hindi umiimik. Alam kong natatakot ka. Pero kailangan mong intindihin, nangyari na ang nangyari. Ngayong buntis ka na, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Ako na ang bahala sa inyong mag-ina, basta marunong kang manahimik. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong humiwa sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa malayo at hindi sumagot, tuyo ang kanyang mga mata na parang wala ng luhang mailalabas. Sa ospital, muling kinumpirma ng doktor na normal ang kanyang pagbubuntis at tama ang pag-unlad nito para sa edad. Halatang masaya si Santiago. Pag-uwi, bumili pa ito ng mga bitamina, personal na ibinigay kay Isla, at sinabihan si Elena, buntis na siya, kailangan nating alagaang mabuti. Magkakaroon na ng apo ang pamilyang ito. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Totoo ba? Sinabi na ng doktor. Mahigit 1 buwan na. Sakto lang sa ilang buwan na pag-alis ni Mateo. Nanlumo si Isla, lahat ay nangyayari ayon sa plano ng matanda, walang nagdududa. Lahat ay naniniwalang ang sanggol ay bunga ng pagmamahalan nila ng kanyang asawa. At iyon ang mas nagtulak sa kanya na sumigaw ngunit hindi niya magawa. Nang gabi, agad na tumawag si Elena sa ina ni Isla sa Palawan para ibalita ang magandang balita. Sa kabilang linya, umiyak sa tuwa ang kanyang ina. Magkakaapo na ako, biyaya ito sa ating pamilya. Isla, anak, mag-iingat ka. Opo lang ang nasabi niya bago tumakbo sa kwarto at sumuka ng walang tigil. Hindi dahil sa paglilihi, kundi dahil sa kasalanan, sa kahihiyan, at sa hindi pagkaalam kung paano magpapatuloy. Nang gabing iyon, kumatok si Santiago sa kanyang pinto. Pwede ba akong pumasok sandali? Hindi sumagot si Isla. Binuksan niya ang ilaw at umupo ng tuwid sa kama. Pumasok ito, may dalang isang baso ng gatas. Ipinagtimpla kita ng mainit na gatas, mabuti yan sa buntis. Hindi niya ito kinuha, tinitigan lang niya ito ng diretsyo. Bakit niyo ginawa ito? Hindi umiwas ang matanda at malinaw na sinabi, dahil gusto ko. At ngayon, magkakaapo ako. Maayos na ang lahat, basta manahimik ka. Nanginginig si Isla. Kung magsusumbong ako, sino ang maniniwala sa akin? Si Mateo. Ang nanay niya, o ang buong angkan na ito? Pag-isipan mo. Kung magsalita ka, mawawala sa iyo ang lahat. Ako naman, wala na ring mawawala sa akin. Tanging ang sanggol lang ang inosente. Umalis na ito. Naiwan si Isla na parang isang estatwa. Sa loob niya, naggangalit na ang bagyo. Pero alam niya, mula sa sandaling ito, kailangan niyang lumaban. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa inosenteng anak na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Mula nang malaman ng lahat ang tungkol sa pagbubuntis, tila nagbago ang lahat sa bahay. Si Santiago ay laging nakangiti saan man magpunta. Kapag nakakasalubong ang mga kapitbahay, buong pagmamalaki niyang sinasabi, magkakaapo na ako. At ang manugang ko, napakabait, hindi kailangang sabihan, naiintindihan niya ang lahat. Si Elena naman ay naging abala at masaya. Inaasikaso niya ang bawat pagkain, pinapainom ng gatas si Isla, at pinagpapahinga. Minsan, bumibili pa siya ng mga libro tungkol sa pagbubuntis at ibinibigay sa manugang, ngunit paminsan-minsan, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, na parang mayroon pa ring hindi siya lubos na naniniwala. Nabubuhay si Isla sa gitna ng mga pagbati at pag-aalaga, pero pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang salamin na hawla. Bawat tingin, bawat kilos sa paligid niya ay tila nagbabantay sa kanya. Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi ang atensyon ng kanyang biyenan o ang labis na kasiglahan ng pamilya, kundi ang pagsisimula ni Santiago na kontrolin ang bawat kilos niya. Dati, malaya siyang makapamalengke, makapunta sa botika, o sa bahay ng kaibigan, pero ngayon, sa tuwing lalabas siya ng gate, agad siyang tatanungin ni Santiago, saan ka pupunta? Malayo ba?
Bakit hindi mo sinabing ihahatid kita? Minsan, sinubukan niyang pumunta sa isang internet cafe para mag-apply bilang accountant, umaasang makakaipon ng kaunting pera para sa hinaharap. Ngunit bago pa man niya masend, lumitaw si Santiago sa likod niya. Nag-a-apply ka ba ng trabaho? Sabi ko na mas mabuting magpahinga ka ngayon. Pagkatapos mong manganak, ako na ang bahala sa lahat. Malumanay ang boses nito, ngunit malalim ang tingin, hindi nananakot kundi nag-uutos sa paraang nag-aalala. Nang gabi, dinalhan siya nito ng isang passbook. Ito ang ipon ko para sa apo ko, halos 600,000 pesos. Bawat buwan, dadagdagan ko pa. Manatili ka lang sa bahay. Mas mabuti para sa mga babae na kaunti lang ang alam tungkol sa labas. Tinitigan ni Isla ang passbook, nalalamig ang puso. Alam niya, hindi ito pag-aalala, ito ay isang kadena. Lalong dumalas ang kanyang pagsusuka. Sa gabi, nagigising siya sa tunog ng ulan, hangin, at sa mga imaheng hindi niya mabura sa isip. Napanaginipan niyang tumatakas siya kasama ang kanyang anak, habang hinahabol sila ng isang lalaking may nakakatakot na ngiti. May gabi, umiiyak siya sa unan, bumubulong, "Anak, patawarin mo ako. Hindi ko mapipili kung kanino ka magmumula, pero ipinapangako kong poprotektahan kita hanggang sa huli." Nagsimula siyang magsulat ng diary araw-araw, itinatala ang bawat maliit na detalye, bawat kilos, bawat tingin ni Santiago. Hindi na ito takot, kundi isang tahimik na plano para magkaroon ng ebidensya, kahit hindi pa niya ito maipakita kaninuman. Isang hapon, habang wala si Santiago, kumatok si Elena sa kwarto, may dalang isang mangkok ng matamis. Matagal na siyang nakaupo nang hindi ginagalaw ni Isla ang pagkain, kaya't dahan-dahan itong nagsalita. "Anak, tatanungin kita, napansin mo bang may kakaiba sa papa mo nitong mga araw?" Nagulat si Isla, muntik nang matapon ang mangkok. "Po, bakit po ninyo na itanong?" Hindi ito direktang sumagot, bumuntong hininga lang, ilang dekada ko na siyang kasama. May mga bagay na hindi na kailangang sabihin para maramdaman. Kinagat ni Isla ang kanyang labi. Ang tanong na iyon ay parang isang sinag ng liwanag sa kanyang madilim na kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang biyenan, ang babaeng tila tahimik sa mahabang panahon, ay siya palang nakapansin na may mali. Nang gabing iyon, kinuha ni Isla ang diary, inilagay sa isang sobre, at isinulat sa labas, "Kung may mangyari, basahin ang lahat ng ito." Itinago niya ito sa ilalim ng aparador, sa lugar na mahahanap lang kapag naglilinis ng bahay. Dahil alam niya, ang kapayapaan sa ngayon ay pansamantala lang, at ang bagyo ay maaaring dumating anumang oras. Halos 2 buwan ang lumipas mula nang matuklasan ni Isla na buntis siya. Nagsimula ng umbok ang kanyang tiyan, sapat na para hindi na maitago ng masisikip na damit. Tuwing umaga, pinapaalalahanan siya ni Elena, "Magsuot ka ng maluwag para komportable ka. Mainitin ang ulo ng mga buntis sa unang mga buwan, pero kailangan mong alagaan ang sarili mo para sa bata." Si Santiago naman ay nagbago rin, pero sa kabaligtaran. Hindi na siya nag-iingat tulad ng dati, sa halip, mas lalo niyang ipinapakita na pag-aari niya si Isla. Tuwing wala si Elena, naghahanap siya ng dahilan para umakyat. Minsan, tinitignan niya kung kumakain ba si Isla, kung may kailangan ba ito. Ang paraan ng pagkatok niya sa pinto ay hindi na magalang, kundi tila nagmamanman. Isang tanghali, mainit ang panahon, nakaupo si Isla sa kwarto na bukas ang bintana nang marinig ang tawag ni Santiago, "Nakainom ka na ba ng tubig? Dadalhan kita ng juice." Mabilis siyang sumagot, "Meron na po ako." Ngunit wala pang 3 minuto, narinig na ang mga yapak. Bumukas ang pinto at pumasok si Santiago, may dalang baso. "Oh, sariwang orange juice, bagong piga ng mama mo, inumin mo para lumamig ang pakiramdam mo." Kinuha niya ang baso, hindi makatingin ng diretsyo. Umupo si Santiago sa gilid ng kama at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. "Ang payat mo, kailangan mong maging malusog para sa bata." Biglang tumayo si Isla, "Pupunta lang po ako sa banyo." Tumakbo siya palabas, iniwan si Santiago na nakaupo at nakakagatlabi. May kislap ng inis sa mga mata nito. Hindi na ito isang taong nagtatago, kundi isang lalaking pakiramdam ay hinahamon ang kanyang pag-aari. Hindi nakatulog si Isla ng gabing iyon. Lumabas siya sa balkonahe, hawak ang telepono. Ilang gabi na niyang balak tawagan si Mateo, pero laging napipigilan. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Kung sasabihin niya, ano ang mangyayari? Diborsyo, palayasin sa bahay, habang buhay na tawaging manugang na immoral, o mas masahol pa, ituturing na halimaw ang anak niya.
Naging depressed siya. Minsan, naisip niyang uminom ng pampalaglag pero napapaiyak na lang siya kapag hinahawakan ang tiyan. Anak, patawarin mo ako, sobrang duwag ni Mama. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang inaayos ni Isla ang mga resibo sa sala, nahulog ang isang papel mula sa kanyang check-up. Aksidenteng pinulot ito ni Elena. Tiningnan niya ang petsa at kumunot ang noo. Bakit ang petsa nito ay? Nakaraang buwan pero umalis si Mateo noong kalagitnaan ng Marso. Nagulat si Isla, namutla ang mukha. Ay! Nagpa-check up lang po ulit ako para makasiguro. Pero hindi na nagsalita si Elena, tahimik lang na pumasok sa kusina. Nang hapong iyon, narinig ni Isla na tinatawagan nito ang asawa. Mateo, sigurado ka bang hindi pa buntis ang asawa mo noong umalis ka? Nagtatanong lang ako. Natigilan si Isla sa likod ng pinto, malakas ang kabog ng dibdib. Dapat sana'y masaya siya dahil may nagsisimula ng magduda, pero natatakot siya na baka masyadong maagang mabunyag ang katotohanan ng wala pang kakampi. Nang gabing iyon, umupo si Isla sa harap ng salamin at binuksan ang sobre ng kanyang diary. Nagdagdag siya ng isang bagong pahina. Kung balang araw ay itanong mo kung sino ang iyong ama, ang masasabi ko lang ay isa siyang taong hindi ko pinili. Pero anak, mahal kita dahil ikaw ang buhay na kailangan kong protektahan anuman ang mangyari. Pagkatapos ay tiniklop niya ito at inilagay sa tabi ng isang maliit na biyese, kung saan nakalagay ang recording ng boses ni Santiago noong pumasok ito sa kanyang kwarto. Nalihim niyang ni-record gamit ang teleponong nakatago sa ilalim ng unan. Kahit hindi malinaw ang tunog, sapat na ito para patunayang hindi siya nag-imbento. Alam niya, malapit na ang araw ng paghaharap. Matapos ang maikling tawag kay Mateo, nagsimulang magbago si Elena. Siya pa rin ang babaeng laging nasa kusina, tahimik at matiisin, pero napansin ni Isla na ang kanyang biyenan ay biglang laging nasa tamang lugar sa tamang oras. Kapag umaakyat si Santiago sa kwarto niya, laging lumalabas si Elena sa beranda o dumadaan sa pasilyo. Isang araw, nagkunwari itong nagwawalis sa bakuran ng akmang kakatok na sa pinto ng manugang si Santiago dala ang isang baso ng tubig. Walang umiimik, walang nagtatanong. Pero sa katahimikang iyon, naramdaman ni Isla na alam ng kanyang biyenan ang lahat at tahimik itong nagmamasid. Nang hapong iyon, umulan ng mahina. Habang nagtutupi ng damit si Isla sa kwarto, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa pinto. Hindi si Santiago kundi si Elena. Pwede ba akong maupo sandali? Tumango si Isla, medyo nahihiya. Umupo ito sa gilid ng kama, hawak ang isang maliit na tuwalya. Hindi ito tumingin ng diretsyo sa manugang kundi sa bintana, kung saan malabo ang liwanag dahil sa ulan. Noong bagong manugang pa lang ako, abala rin ang papa mo. Hindi rin naging madali ang manirahan kasama ang biyenan ko, ang lolo ni Mateo. Nag-angat ng tingin si Isla, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Patuloy na nagsalita ang biyenan na parang kwento ng iba. May mga bagay na walang naniniwala, walang gustong maniwala. Dahil kung maniniwala ka, kailangan mong pumili. At ang isang babaeng tulad ko, na buong buhay na nagtiis, wala nang ibang pagpipilian. Tahimik. Pagkatapos ay lumingon ito at tiningnan si Isla sa mata, mahinang nagtanong, hindi mo kailangang sumagot. Gusto ko lang malaman, kung may mangyari, may ebidensya ka ba? Natigilan si Isla. Ilang sandali pa, tumayo siya. Tahimik na binuksan ang drawer, kinuha ang sobre ng diary at ang maliit na VSD at inilagay sa harap nito. Hindi ito binuksan, dahan-dahan lang tumango. Naiintindihan ko na. Itago mo iyan, huwag mong iwawala, huwag mong ibibigay kaninuman. Hanggang sa hindi mo na kayang manahimik. Pagkatapos ay tumayo ito, lumabas ng pinto at hindi lumingon. Mula sa likod, mahinang tinawag ni Isla, nanginginig ang boses, Mama, galit po ba kayo sa akin? Huminto ito, hindi lumingon, pero sa unang pagkakataon, naging malambot ang boses nito. Hindi. Galit ako. Sa taong hinayaang mangyari ito. Nang gabing iyon, nanaginip si Isla. Sa panaginip, nakatali siya sa gitna ng isang madilim na kwarto. Sa isang panig, papalapit si Santiago. Sa kabilang panig, isang maliwanag na pinto kung saan nakatayo ang kanyang biyenan pero hindi pumapasok. Sumigaw siya, Mama, tulungan niyo po ako. Pero nakatayo lang ito, yakap ang dibdib, tumutulo ang luha, na para bang siya mismo ay nakatali rin ng isang hindi nakikitang lubid.
Nagising si Isla, malakas ang kabog ng dibdib. Ipinatong niya ang kamay sa tiyan at bumulong, hindi ko hahayaang saktan kaninuman. Sumpaman. Ngunit kinabukasan, lumapit na naman si Santiago. Nagbabalat siya ng prutas sa kusina nang lumapit ito, kunwari ikukunin ang sangkalan pero dumikit sa likod niya. Bumulong ito, napanaginipan kita kagabi, ang ganda mo. Kinilabutan si Isla. Lumingon siya at sumigaw, lumayo ka. Dahil sa ingay, mabilis na bumaba si Elena. Anong nangyayari? Natigilan si Isla. Si Santiago naman ay kalmado lang, sinasabihan ko lang siya na masyadong makapal ang balat ng mangga, sayang. Walang sinabi si Elena, pero mula noon, lagi na siyang lumilitaw sa mga aksidenteng sandaling tulad noon. Naintindihan ni Isla, hindi na nagbubulag-bulagan ang kanyang biyenan. Kasabay nito, nagbalita si Mateo na mas maaga siyang uwi sa loob ng 3 linggo. Dahil sa balitang ito, nag-abala ang buong bahay sa paghahanda. Pero si Isla lang ang nakakaalam, ang pag-uwing iyon ay hindi lang muling pagkikita kundi ang pagtatapos ng mga araw ng pananahimik. Nagsimula siyang magbilang. Bawat gabi, nagsusulat siya sa kanyang diary, inihahanda ang sasabihin, inihahanda ang sarili. Dahil alam niya, kailangan niyang sabihin ang lahat o malunod sa kasinungalingan. Hapon ng Sabado, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Isang matangkad at payat na lalaki ang bumaba, pagod ang mukha, ngunit may kislap ng pananabik sa mga mata. Si Mateo, ang asawa ni Isla, pagkatapos ng halos 5 buwang walang tigil na trabaho, sa wakas ay umuwi na. Narinig ang boses ni Elena mula sa kusina, nandyan na siya. Kunin mo ang mga maleta niya, Tay. Natigilan si Isla sa kwarto, biglang nanigas ang kamay niyang nagtutupi ng damit ng asawa. Alam niyang darating ang sandaling ito, pero hindi pa siya handa. Hindi dahil sa hindi na niya mahal ang asawa, kundi dahil natatakot siyang kapag tumingin ito sa kanyang mga mata, makikita nito ang katotohanan. Pagpasok sa bahay, gulat na tiningnan ni Mateo ang kanyang asawa. Pumayat ka. Pero ang tiyan mo. Yumuko siya at marahang ipinatong ang kamay sa umbok niyang tiyan. Buntis ka nga. Pilit na umiti si Isla, tumango at hindi makapagsalita. Lumabas si Santiago, masigla, tamang-tama ang pag-uwi mo. Saktong ipapacheck up ko sana ulit ang asawa mo para sa susunod na stage ng pagbubuntis. Ngayong nandito ka na, hindi ko na kailangang mag-alala. Nakatayo sa likod si Elena, walang imik. Nagtama ang kanilang mga mata ni Isla, isang maikling tingin na puno ng kahulugan. Manatili kang kalmado, huwag kang magpadalos-dalos. Sa gabing iyon ng muling pagkikita, pilit na nagpakasaya ang lahat. Nagkwento si Mateo tungkol sa bagong proyekto, sa malamig na hangin sa bundok, at sa simpleng pagkain ng mga trabahador. Nakangiti si Isla, pero naninikip ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung saan magsisimula, kung ano ang sasabihin sa harap ng 3 taong nakaupo sa mesa, bawat isa'y may iba't ibang ekspresyon at papel na ginagampanan. Pagkatapos ng hapunan, nang umakyat na ang lahat, hinila ni Mateo si Isla papasok sa kanilang kwarto at niyakap ng mahigpit. Ipinatong niya ang kamay sa tiyan nito at bumulong, napagod ka, kasalanan ko dahil iniwan kitang mag-isa ng matagal. Nagsimulang tumulo ang luha ni Isla pero tumalikod siya. Okay lang ako. Medyo pagod lang. Idinikit niya ang pisngi sa pisngi nito, hindi napansin na nanginginig ito. Hindi nakatulog si Isla ng gabing iyon. Nakahiga siya sa tabi ng asawa, ang lalaking inakala niyang pinakaligtas na lugar, ngayon ay naging isang salamin na sumasalamin sa katotohanang hindi pa niya kayang harapin. Binuksan niya ang telepono, pinakinggan ang recording, at pinatay ulit. Lumiwanag ang screen sa isang mensaheng hindi pa naipapadala. Mahal, may kailangan akong sabihin sa'yo. At binura ulit. Kinabukasan, inaya siya ni Mateo na magpa-check up. Akmang tatanggi si Isla, pero tumango na lang. Alam niyang hindi na maitatago ang lahat. Sa ultrasound room, tinanong ng doktor ang huling petsa ng kanyang regla. Tumingin si Isla kay Mateo, tumango ito at sinabing, sabihin mo, para malaman ng doktor ang edad ng bata. Yumuko si Isla at mahinang sinabi, hindi ko po matandaan ng eksakto. Mga unang linggo po ng Mayo. Tumango ang doktor at nagsulat. Paglabas nila, biglang nagtanong si Mateo, pero unang linggo ng Mayo, nasa trabaho na ako noon. Natigilan si Isla ng ilang segundo, tapos pilit nang umiti. Baka nagkamali ako. Siguro kalagitnaan ng buwan.
Wala na siyang sinabi, pero sa tingin pa lang ni Isla, alam niyang naitanim na ang binhi ng pagdududa. Pag-uwi, nagsimulang magtanong si Mateo, "Noong wala ako, lagi ka lang ba sa bahay? May dumalaw ba? Inalagaan ka ba nina papa at mama?" Pangkalahatan lang ang sagot niya, umiiwas. Nang gabi, habang nakahiga siya, narinig niyang kausap ni Santiago ang isang tao sa telepono sa ibaba. Mahina ang boses nito pero rinig pa rin sa siwang ng pinto. Nandito na siya. Hindi. Wala pang sinasabi. Pero kakaiba si Isla ngayon, hindi na siya takot tulad ng dati. Natigilan si Isla. Kinabukasan, naglagay si Elena ng isang maliit na supot sa mesa sa kusina, hindi napansin ng iba. Ngunit nang matapos kumain si Mateo, mahina niyang sinabi, "Iyan ang mga papeles ng check-up ni Isla, kasama na ang mga luma." Nagulat si Mateo, "Bakit mo itinago?" "Napulot ko. Hindi ko sana ibibigay pero may napansin akong kakaiba." Binuksan ito ni Mateo, isang ultrasound result na may petsang Mayo 5. Kumunot ang noo niya at tahimik na isinilid sa bulsa. Nang hapong iyon, habang nag-iisa si Isla sa rooftop, lumapit si Mateo. Ipinatong niya ang kamay sa balikat nito, hindi na mainit tulad ng dati, kundi mabigat. "May gusto ka ba talagang sabihin sa akin?" Lumingon si Isla, nagtama ang kanilang mga mata, at kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naintindihan niya, unti-unti nang bumubukas ang pinto ng katotohanan. Kung hindi siya papasok, mawawala sa kanya ang lahat. Matapos ang tanong ni Mateo, gising buong gabi si Isla. Nakatayo siya sa harap ng pinto ng kwarto, hawak ang ifesi. Isang tanong na lang, isang desididong tingin na lang, at ibubunyag na niya ang lahat ng kanyang tinatago. Ngunit hindi na nagtanong si Mateo. Nakahiga lang itong nakatalikod, tahimik. Ang katahimikang iyon ay lalong nagpakaba kay Isla. Hindi niya alam kung binibigyan ba siya nito ng pagkakataon o may pinaplano na ito. Kinabukasan, habang nasa palengke ang lahat, palihim na tinawagan ni Isla ang nag-iisang taong naiisip niya. Si Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan sa Palawan, kung kanino niya muntik nang sabihin ang lahat. "Hello, Isla." 2 salita lang iyon at napaiyak na si Isla. "Hindi ko na kayang itago." "Anong nangyari? Sabihin mo, makikinig ako." Buong tapang, sa loob ng 1 oras, ikinuwento ni Isla ang lahat, mula sa unang tingin ni Santiago hanggang sa gabing iyon ng ulan at ang pagbubuntis na walang gustong umamin. Sa kabilang linya, tahimik lang si Sofia, na parang hindi na humihinga. Maya-maya, mahina itong nagsalita, "Hindi ko akalain ganyan kakatatag, Isla. Kung ako sa'yo, baka matagal na akong sumuko. Hindi ako matatag, takot lang ako. Kung mananahimik pa ako, magiging kasalanan ko ito sa sarili kong anak." Huminto si Sofia, "Isla, hindi ako malapit para tulungan ka, pero maniwala ka, hindi ikaw ang nagkamali, at hindi ikaw ang dapat magbayad." Binaba ni Isla ang tawag. Iyon ang unang pagkakataon na sinabi niya ang katotohanan gamit ang bibig, hindi sa pamamagitan ng diary o mga pahiwatig. At nakapagtataka, pagkatapos ng tawag na iyon, gumaan ang kanyang paghinga. Alam niya, kung nagawa niyang sabihin minsan, magagawa niya ulit, at sa pinaka-importanteng pagkakataon. Gabi na umuwi si Mateo. Tahimik lang itong kumain at umakyat sa kwarto. Hindi rin umimik si Isla, pero naglagay siya ng isang pirasong papel sa bulsa ng jacket ng asawa. Nakasulat doon, "Kung gusto mong malaman ang totoo, huwag mo akong tanungin agad. Sasabihin ko, pero kailangan ko pa ng 1 araw. Pakiusap, huwag mo akong pilitin dahil hindi ko na kaya." Kinabukasan, hindi binanggit ni Mateo ang papel, pero iba na ang tingin niya. Hindi na tingin ng isang masayang asawa, kundi ng isang taong nagsisimula ng sariling investigasyon. Alam niyang isang sugat ang naghihintay na buksan. Nang hapong iyon, muling lumitaw si Santiago sa tapat ng kwarto ni Isla habang walang tao sa bahay. Nagpapahinga siya nang marinig ang katok. "Isla, buksan mo ang pinto, may sasabihin ako." Mahigpit niyang niyakap ang unan at hindi sumagot. Nagpatuloy ito. "Alam kong nag-aalinlangan ka, pero isipin mong mabuti. Kung magsalita ka, walang maniniwala sa'yo. Kaawaan lang nila ang bata at tatalikuran ka." Parehong tono, nananakot at nanlalambing. Ngunit sa pagkakataong ito, bumangon si Isla, lumapit sa pinto, at matigas na sinabi, "Lumayo ka sa akin. Hindi na ako ang taong kilala mo, ilang buwan na ang nakalipas. Handa na ako." "Anong gagawin mo?"
Ang katotohanan. Sasabihin ko ang lahat. Oras na. Nanahimik si Santiago. Maya-maya, narinig niya ang mga yapak nitong paatras, hindi nagmamadali pero may halong kaba. Nang gabing iyon, binuksan ni Isla ang kanyang diary at isinulat ang huling linya, bukas, makakalaya na ako. Impyerno man o liwanag, dadalhin kita, anak. Hindi na ako magtatago. Hapon na noon, kulay abo ang langit tulad ng damdamin ni Isla, walang ulan, walang araw, hangin lang. Humuhuni ang hangin, hinahampas ang kurtina sa salamin ng bintana. Mas maagang umuwi si Mateo. Hindi niya tinawag ang asawa, hindi pumasok sa kwarto, tahimik lang na umupo sa kanyang mesa sa ikalawang palapag, may tinitingnan sa laptop. Nakatayo si Isla sa likod ng pinto, hawak ang ifese, pinagpapawisan ang likod. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang wala na siyang atrasan. Kung hindi niya sasabihin ngayon, hindi na niya masasabi kailanman. Bandang 7:00 ng gabi, pagkatapos ng isang hapunan na puno ng katahimikan, mahinang kumatok si Isla sa pinto ng opisina ni Mateo. Mahal, gusto kong makipag-usap. Hindi siya tiningnan ni Mateo, pero sapat na ang kalmado niyang boses para kilabutan siya. Nakikinig ako. Pumasok si Isla, inilagay ang ifesbu sa mesa. Nandito ang lahat ng hindi ko masabi sa loob ng 5 buwan. Kinuha niya ito, isinaksak sa laptop. Lumitaw ang isang folder para sa taong pinaniwalaan ko. Sa loob, may isang audio file, mga scan ng diary, mga litrato ng petsa ng check-up, at mga tala ng kahina-hinalang kilos ni Santiago. Pinatugtog ni Mateo ang recording, umalinggaw ang malalim at nakakatakot na boses ni Santiago. Basta manahimik ka, ako na ang bahala sa lahat. Mahal talaga kita, nangyari na ang lahat. Hindi umimik si Mateo, pinakinggan niya hanggang matapos. Namula ang kanyang mga mata, naggangalit ang mga ngipin. Alam kong mahirap paniwalaan. Binalak kong magpakamatay, ipalaglag ang bata, tumakas. Pero naisip ko, kung hindi ko itutuloy ang pagbubuntis, ako pa rin ang magiging may kasalanan. Gusto kong malaman mo, hindi ko ito ginusto, wala ni isang sandali na pinili ko ito. Umiyak si Isla. Biglang tumayo si Mateo. Hinampas niya ang mesa. Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit mo hinayaang mag-isa kang magdusa? Dahil natakot ako. Natakot akong hindi ka maniwala. Natakot akong pamilya mo ang piliin mo. Lumapit siya at niyakap siya ng mahigpit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, sumubsob si Isla sa balikat ng asawa at umiyak na parang bata. Hinaplos niya ang likod nito, nanginginig ang kamay. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Wala ako sa tabi mo, dapat pinrotektahan kita. Paano ko mapapatawad ang sarili ko? Sumigaw siya habang umiiyak. Hindi ko kailangan ng patawad. Kailangan ko lang maniwala ka. Kailangan ko lang natingnan mo ako ng walang pagdududa. Sa sandaling iyon, pumasok si NJ. Elena, may dalang isang sobre, ang lumang diary na ibinigay ni Isla sa kanya. Mateo, anak, kailangan mo ring basahin ito. Para malaman mo kung bakit ako nanahimik. Dahil minsan, naging tulad din ako ni Isla, isang taong pinipigilan ng asawa, pinatahimik ng pangalan ng pamilya. Lumingon si Mateo, natigilan. Tiningnan ng ina ang anak, tumutulo ang luha. Ikaw lang sa pamilyang ito ang makakagawa ng tama. Huwag mong hayaang maging anino mo ang asawa mo tulad ko. Natahimik ang kwarto, pero ang katotohanan ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Hinawakan ni Mateo ng mahigpit ang kamay ni Isla, sapat na ang lahat ng ito para magsampa ng kaso. Nag-angat ng tingin si Isla, ayokong palakihin, gusto ko lang umalis dito. Ayokong lumaki ang anak ko sa bahay na may ganitong lolo. Tumango si Mateo, sige. Pero bago tayo umalis, ipapahiya ko siya. Hindi ko papayagang may manakit sa asawa ko at mabuhay ng payapa. Nang gabing iyon, nakatulog ng mahimbing si Isla sa unang pagkakataon, sa yakap ni Mateo, hindi na isang malayong asawa, kundi isang tunay na kakampi at sandalan. Ipinatong niya ang kamay sa tiyan, sumipa ang bata, at bumulong siya, nakita mo, anak. Hindi na tayo nag-iisa. Kinabukasan, mas tahimik ang 3 palapag na bahay. Ngunit sa likod ng katahimikan, isang bagyo ang namumuo. Maagang gumising si Isla, naghanda ng almusal, nagluto ng paborito ni Mateo, arroz caldo. Ang ulam na ginawa niya noong bagong kasal sila. Wala siyang gaanong sinabi, tiningnan lang niya ito nang may lambing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan.
Lumabas si Elena mula sa kwarto, hindi na nagulat sa nagbago ng sitwasyon. Alam niyang mula kagabi, hindi na magiging pareho ang lahat. Huling lumabas si Santiago, plansado ang damit, kagalang-galang gaya ng dati. Umupo siya sa mesa, tumango. Kompleto tayo ngayong umaga. Bihira ito. Yumuko si Isla, tahimik na naglagay ng gulay sa plato ng asawa. Hindi ngumiti o nagsalita si Mateo. Nagsimulang magsalita si Santiago. May meeting ako sa Retirement Association mamaya. Magpahinga ka lang, Isla, inumin mo ang mga bitamina mo. Ibinaba ni Mateo ang kanyang kubyertos, kalmado ngunit malamig ang boses. Huwag na kayong umalis pa. May gusto akong linawin sa bahay na ito. Natigilan si Santiago, lumingon kay Isla, tapos sa kanyang asawa. Kalmado pa rin ang mukha niya, pero naninigas na ang likod. Anong problema? Tungkol sa asawa ko. At sa inyo. Anong kinalaman ko? Inilabas ni Mateo ang ifesgi mula sa bulsa, inilagay sa mesa, kalmado pa rin. Nandito ang recording ng usapan niyo ni Isla, kasama ang lahat ng diary, mga resibo ng check-up at ebidensya. Gusto niyo bang iparinig ko sa lahat? Nanigas ang lahat. Ibinaba ni Elena ang kutsara. Mahigpit na hinawakan ni Isla ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Pilit na umiti si Santiago, pero nagsimula ng mag-iba ang tingin. Pinagdududahan mo ba ang ama mo? Hindi pagdududa, kumpirmasyon. Sinamantala ninyo ang pag-alis ko para gahasain ang asawa ko. At ngayon, ginagamit ninyo ang katahimikan at reputasyon para patahimikin siya. Akala nyo ba maitatago nyo ito magpakailanman? Biglang tumayo si Santiago, mas malakas ang boses. Anong sinasabi mo? Baliw ka na ba? Tumayo rin si Mateo, hinampas ang mesa. Baliw? Kayo ang baliw. Isang ama na nagpapanggap na moral, pero isa palang halimaw. Ang lakas ng loob mo. Dahil mula ngayon, poprotektahan ko ang asawa ko. Wala na akong pakialam sa peking dangal ng pamilyang ito. Natahimik ang lahat. Nakaupo si Isla, namumula ang mga mata pero taas noo. Tahimik namang pinunasan ni Elena ang kanyang luha. Walang pumigil, walang kumampi. Dahil sa unang pagkakataon, lahat ng salita ay totoo at lahat ng maskara ay nahulog na. Umatras si Santiago, humihingal. Tiningnan niya ang bawat isa, umaasang may kakampi, pero wala. Kahit ang asawa niyang matagal nang nanahimik dahil sa takot ay hindi na tumingin sa kanya tulad ng dati. Anong gagawin mo? Tanong ni Santiago. Una, aalis kami sa bahay na ito. Dadalhin ko si Isla sa ibang lugar. Lalaki ang bata na hindi tatawaging lolo ang isang tulad ninyo, desididong sabi ni Mateo. Subukan mong ilayo siya sa bahay na ito. Hindi na ito naging tahanan pa. Tumalikod si Mateo, mahigpit na hinawakan ang kamay ni Isla. Hindi sa dilim, kundi sa liwanag ng araw. Nang hapong iyon, nag-empake sila, walang paalam. Bago umalis, lumingon si Isla sa bahay na dati niyang pangarap. Wasak na ang pangarap na iyon, pero mula sa mga piraso nito, natagpuan niya ang sarili. Sa sulok ng hagdanan, tahimik silang pinanood ni Elena. Hindi niya sila pinigilan. Lumapit siya at inabot kay Mateo ang isang passbook. Ipon ko ito, gamitin niyo para sa apo ko. Hinawakan ni Mateo ang kamay ng ina, nanginginig, mapatawarin niyo po ako. Patawad dahil hindi ko nakita kung paano kayo nabuhay. Ngumiti si Elena. Hindi pa huli ang lahat, anak. Umalis na kayo, huwag niyong hayaang may babaeng mabuhay na tulad ko. Nagsara ang gate. Napaupo si Santiago sa beranda, namumutla. Wala nang kumampi sa kanya. At si Isla, sa unang pagkakataon, lumabas ng gate na may pakiramdam ng isang taong nakalaya. Ang maliit na nirerentahang kwarto sa isang eskinita sa syudad, simple pero mainit, ang unang lugar na naramdaman ni Isla na para sa kanya pagkatapos ng matagal na paninirahan sa isang pamilyang puno ng kasinungalingan. Luma na ang pader, mainday ang electric fan. Sapat lang ang banyo para sa isang tao. Pero para kay Isla, isa itong paraiso kung saan wala nang mga matang mapanuri, walang katok sa gabi, at walang nakakasulasok na hininga sa likod niya tuwing mag-isa siya sa kusina. Nagtrabaho ulit si Mateo sa isang maliit na construction company, hindi mataas ang sahod pero sapat. Nagsimulang magbenta online si Isla, tumanggap ng mga sideline para makaipon para sa panganganak.
Mahirap ang buhay pero magaan ang kanyang pakiramdam. Ipinapatong niya ang kamay sa tiyan tuwing gabi at bumubulong, mabubuhay tayo, hindi kailangan ng awa, hindi kailangang yumuko kaninuman. Sa kabilang banda, sa 3 palapag na bahay na dating ipinagmamalaki ng mga Cruz, isang tao ang nagsimulang maligaw. Si A. Santiago, ang taong hinahangaan dahil sa galing magsalita at reputasyon, ay nabubuhay na ngayon sa lamig. Nabalitaan ng mga kamag-anak ang pag-alis ni Isla. Sa una, hindi sila naniniwala hanggang sa may isang pinsan na aksidenteng narinig ang recording na ibinahagi ni Mateo. At nagsimulang kumalat ang chismis. Sa mga family reunion, iniiwasan na si A. Santiago. May mga nagpaparinig pa, sa panahon ngayon, kung hindi ka mag-ingat, buong angkan ang mapapahiya. Isang hapon, pumunta siya sa kapihan tulad ng dati, pero sa halip na mga bati, malamig na tango lang ang natanggap niya. Isang matandang kaibigan ang nagsabi, narinig ko, magulo raw sa inyo. Umalis na raw ang manugang mo para sa probinsya mga anak. Pilit nang umiti si A. Santiago, iniba ang usapan, pero nanlamig ang kanyang likod. Nang gabing iyon, uminom siyang mag-isa. Hindi na nagtanong si NJ, Elena. Naghanda lang siya ng pagkain para sa sarili, naglagay ng bulaklak sa altar, at nilock ang kanyang kwarto. Gabi-gabi, hindi na makatulog si A. Santiago, nakaupo lang sa kanyang mesa, binubuklat ang mga lumang dokumento. Ang mga sertipikong nakasabit sa pader ay parang mga sampal sa kanyang nakaraan, ang nakaraang ginamit niya para itago ang tunay niyang pagkatao. 3 araw pagkatapos, tinawagan niya ang isang dating kaibigan sa prosecution. Pre, iniimbestigahan ba ng batas ang mga ganyang issue sa pamilya? Kung walang formal na reklamo. Malamig na sumagot ang kaibigan. Kung walang reklamo, walang kaso. Pero huwag mong kalimutan, mas malakas ang social media kaysa korte ngayon. Isang recording lang, sira na ang buhay mo. Binaba ni A. Santiago ang telepono, namumutla. Buong gabi, hinanap niya ang diary at mga papeles sa kwarto ni Isla, pero wala na ang lahat. Walang bakas, kahit ang FSU na nakita niya sa mesa. Samantala, sa maliit na kwarto, nagsimulang maranasan ni Mateo at Isla ang mga unang araw ng kapayapaan. Kahit nagtitipid, kumakain ng instant noodles, pero alam nilang nabubuhay sila ng totoo. Isang gabi, niyakap ni Mateo si Isla. Kahit kaninong anak pa yan, anak pa rin natin siya. Palalakihin ko siyang parang sarili kong dugo. Hindi kailangan ng unyene, pagmamahal at dangal lang. Umiyak si Isla sa dibdib ng asawa. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Habang buhay, hindi na ako matatakot. Ngunit sa bahay ng mga Cruz, naghahanda si A. Santiago ng isang panibagong hakbang. Kumuha siya ng abogado at palihim na naghanda ng kaso. Inakusahan niya ang manugang ng paninirang puri, isang maruming plano. Dahil alam niya, kung hindi niya babaliktarin ang sitwasyon, hindi lang reputasyon ang mawawala sa kanya, kundi ang buong buhay niya. Isang linggo matapos umalis sa bahay, pansamantalang naging maayos ang buhay ni Isla at Mateo sa kanilang maliit na kwarto. Bawat araw, sinisikap ni Isla na manatiling kalmado, kumain ng tama, at tulungan ang asawa sa online na trabaho. Sa gabi, nagigising pa rin siya pero wala nang bangungot dahil may isang tunay na lalaki na sa kanyang tabi. Hanggang isang umaga, habang paalis si Mateo, tumunog ang telepono niya. Pulis po ito, si A. Mateo Cruz po ba? Pwede po ba kayong pumunta sa istasyon? May reklamo po mula sa inyong ama, E. Santiago Cruz, tungkol sa alitan sa pamilya at paninirang puri. Natigilan si Mateo. Isang oras pagkatapos, sa istasyon ng pulis, nakalatag ang reklamo na may pirma ni A. Santiago. Nakasaad, ang aking manugang, si Isla Reyes, ay gumawa ng mga kasinungalingan laban sa akin, na nagdulot ng gulo sa pamilya at pag-alis ng aking anak. Hinihiling kong aksyonan ito ayon sa batas. Tinanong ng investigador, kinukumpirma niyo po bang galing ito sa inyong ama? Tumango si Mateo, naninigas ang mukha. Opo. Pero magbibigay din ako ng ebidensya na nagsisinungaling siya. Kung gayon, pumunta po kayo kasama ang inyong asawa bukas. Nang hapon, ikinuwento ni Mateo ang lahat. Natigilan si Isla. Namutla siya. Talaga. Ginawa niya iyon. Alam niyang hindi pa tayo nagsasampa ng kaso, kaya gusto niyang unahan tayo. Pero handa na ako. Binuksan ni Mateo ang drawer, kinuha ang kopya ng FSU, diary, at mga dokumento. Nascan na niya lahat at naipadala sa isang abogado. Hindi lang tayo dedepensa, atake tayo.
Nang gabi, biglang tumawag si Enye, Elena, nanginginig ang boses, patawarin niyo ako. Ginawa na niya, hindi ko napigilan. Sumagot si Mateo, huwag kayong mag-alala, ma, hindi kami takot. Pero kung pwede, tumestigo po kayo. Isang salita niyo lang, mag-iba ang lahat. Natahimik ang kabilang linya, tapos sinabi nito, bigyan mo ako ng isang araw para mag-isip. Kinabukasan, sa istasyon ng pulis, dumating si Isla na nakaputi, maayos ang buhok, hawak ang tiyan. Payat siya pero nagliliyab ang mga mata. Hawak ni Mateo ang kanyang kamay. Binuksan ng investigador ang kaso, nakatanggap kami ng reklamo mula kay E. Santiago Cruz. Ngayon, pakisalaysay po ng buong pangyayari, Enye, Isla. Huminga ng malalim si Isla at mahinahong nagkwento, walang luhang pumatak. Bawat detalye, bawat petsa, bawat banta, malinaw niyang sinabi. Pagkatapos, iprinesenta ni Mateo ang lahat ng ebidensya, liyesi, papeles, at ang listahan ng mga testigo, kasama si Enye, Elena. Natahimik ang investigador at tumango. May halaga ang lahat ng ito. Ipapatawag namin si E. Santiago para sa isang paghaharap. Nang hapon, dumating si E. Santiago sa istasyon. Sa una, kalmado pa siya. Pero nang makita sina Mateo at Isla, kinabahan siya. Nang ilagay ng investigador ang ihesgi sa mesa at tanungin kung boses niya yon, namutla siya at pilit na itinanggi. Hindi ko matandaan. Baka edited. Paeb ba kayong kuna ng voice sample? Nanigas siya. Tumayo si Mateo, akala ko pwede ko kayong palampasin, pa, pero hindi ko papayagang gawin niyong kriminal ang asawa ko kung kayo ang may sala. Nagkuyom ng kamao si E. Santiago. Nang gabing iyon, tumawag ulit si Enye, Elena, desidido, testigo ako. Hindi ko hahayaang danasin ng anak ko ang dinanas ko. Umiyak si Isla, salamat po, ma, salamat sa tapang ninyo, kahit huli na. Kumalat ang kwento sa buong lugar. Matapos mag-leak ang isang bahagi ng recording sa social media, ang pangalan ni E. Santiago, na dating modelo sa komunidad, ay naging laman ng tsismis. Nagpulong ang buong angkan. May mga nagalit, may nanahimik. Mula ngayon, wala nang Santiago sa angkan ng Cruz. Isang linggo pagkatapos ng paghaharap, pumasok na ang mas mataas na otoridad. Inilipat ang kaso para imbestigahan bilang posibleng kaso ng panggagahasa. Sumabog ang balita. Ang dating tahimik na komunidad ay nagkagulo. Hindi makapaniwala. Si E. Santiago. Narinig ko, mismong anak niya ang naglabas ng ebidensya. Ayan, magaling lang sa salita, pero halimaw pala. Ang pangalan ni Santiago Cruz, na dating laman ng mga parangal, ay naging isang bawal at kasuklam-suklam na paksa. Isang araw, inilabas ang desisyon na suspindihin si E. Santiago sa kanyang mga organisasyon. Nakasaad, dahil sa mga seryosong akusasyon ng imoralidad. Agad siyang tinanggal sa lahat ng kanyang posisyon. Ang karatulang imodelong pamilya, sa tapat ng kanilang bahay ay tahimik na inalis. Si E. Santiago, na dating taas noo, ay nagkulong na sa bahay. Sa kabilang dako, sa maliit na kwarto ni na Isla at Mateo, tinanggap nila ang balita hindi nang may galak, kundi nang may ginhawa. Isang araw, pagkatapos ng check-up, sinabi ng doktor na malusog ang bata at malapit ng manganak si Isla. Tiningnan ni Isla ang asawa, mahal, malapit na, magkakaanak na tayo. Isang anak ng katotohanan. Hinawakan ni Mateo ang kamay niya, anuman ang sabihin nila, ang anak natin ang ating yaman. Siya ang dahilan para magpatuloy tayo. Ngunit ng gabing iyon, isang tawag ang dumating mula sa isang kamag-anak. Mateo, galit ang lolo mo, sinisira mo raw ang pangalan ng pamilya. Isipin mo naman ang angkan natin. Desididong sumagot si Mateo, naisip ko na, pinili ko ang tama. Kung mas mahalaga sa kanila ang pangalan kaysa sa hustisya, hindi ko na sila kamag-anak. Samantala, lalong nalugmok si E. Santiago. Ang dating respetadong tao ay nakaupo na lang sa beranda, pumuti ang buhok sa loob ng isang linggo. Iniiwasan na siya ng mga kapitbahay. Si Enye, Elena naman ay nanahimik ng tuluyan. Hindi siya nagagalit pero hiwalay na silang kumakain. Minsang sumigaw si E. Santiago, kakampi ka rin nila. Sumagot lang siya, wala akong kinakampihan, pinili ko ang konsensya ko. Isang hapon, pumunta si E. Santiago sa istasyon ng pulis. Gusto kong bawiin ang reklamo laban sa manugang ko. Ako ang nagkamali. Tanong ng investigador, handa po ba kayong pumirma sa isang salaysay na nagsinungaling kayo? Natahimik siya, bigyan niyo ako ng ilang araw.
Nang gabing iyon, mag-isa siyang nakaupo, hawak ang isang family picture. Nakangiti pa si Isla noon. Ngayon, alam niyang ang ngiting iyon ay hindi na para sa kanya. Bigla siyang umiyak, walang nakakarinig, walang umaalo. Ang kabayaran ng isang taong nawala ng dangal ay ang maiwang mag-isa sa huli. Sa katapusan ng buwan, malakas ang ulan. Ngunit para kay Isla, hindi iyon malungkot na araw. Nakatayo siya sa bintana, hinahaplos ang tiyan. Sumipa ng malakas ang bata. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo. Ang investigador. Mateo, nais naming ipaalam na binawi na ni Santiago Cruz ang kanyang reklamo at umamin sa kanyang kasalanan. Inihahanda na namin ang kaso para sa formal na pagsasakdal. Nanginginig na hinawakan ni Mateo ang telepono, salamat po. Niyakap niya si Isla. Hindi siya nagsalita, dinama lang ang tibok ng puso ng asawa. Ang katotohanan ay lumabas na. 2 araw pagkatapos, nagsimulang mag-labor si Isla. Masakit pero hindi na dahil sa kahihiyan. Dinala siya ni Mateo sa isang simpleng ospital. Dumating din si Elena. Nakaupo siya sa labas, hindi ako makapasok pero huwag kang matakot, nandito lang ako. 5 oras ang inabot ng panganganak. 2:00 ng umaga, isang iyak ang umalingaw-ngaw. Isang malusog na batang lalaki. Umiyak si Mateo. Hinalikan niya ang asawa sa noo. Ang galing mo, Isla. Kayo ng anak natin ang lahat sa akin. Bumulong siya, salamat dahil hindi mo kami iniwan. Kinabukasan, nag-post si Mateo ng litrato ng kamay ng sanggol na hawak niya. Ang caption, isinilang namin ang isang katotohanan, at ang katotohanang ito ay nararapat mabuhay sa liwanag. Daan-daang komento ng pagbati ang dumating, kahit mula sa mga dating ng husga. Kasabay nito, mag-isa si Santiago sa bahay. Nabalitaan niya ang lahat mula kay Elena. Nanganak na siya, malusog na lalaki. Hindi siya sumagot. Sa harap niya ay ang pirmadong pag-amin at ang desisyon na nagbabawal sa kanyang umalis ng bansa, habang hinihintay ang kaso. Ang kabayaran ay hindi lang dangal, kundi habambuhay na kalungkutan. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ang pangalan ni Isla, pero wala nang sumagot. Nang hapong iyon, bumisita ulit si Elena sa ospital. Kinarga niya ang apo at umiyak. Patawarin mo si Lola, anak. Masyado akong matagal na nanahimik, pero hindi na mauulit. Ngumiti si Isla. Walang galit, dahil naintindihan niyang may mga biktima ring hindi lang makalabas sa kanilang nakaraan. Pinangalanan ni Mateo ang bata na Santiago Miguel, na nangangahulugang isang matalino at matapang na lalaki na isinilang sa kahirapan, ngunit lalaki sa katotohanan. Tiningnan ni Isla ang anak at sinabing, hindi ko pinili kung paano tayo magsisimula, pero pinili ko kung paano tayo magtatapos, at dahil sa'yo, alam kong tama ako. Setyembre sa korte, opisyal na sinimulan ang paglilitis kay Santiago Cruz. Puno ang korte ng mga tao. Si Santiago, na dati nangunguna sa mga seremonya, ngayon ay dinala na may posas. Ang pagyuko niya ay ang tuluyang pagbagsak ng isang taong ginamit ang dangal para yurakan ang moralidad. Binasa ang sakdal, ang akusadong si Santiago Cruz ay napatunayang maraming beses na sinamantala ang pagkakataon para pagsamantalahan ang kanyang manugang na si Isla Reyes na nagresulta sa pagbubuntis nito. Ang kilos na ito ay isang malubhang paglabag sa moralidad at batas. Sa ibaba, tahimik na nakaupo si Isla sa tabi ni Mateo. Hindi na siya biktima, kundi isang buhay na saksi sa tagumpay ng katotohanan. Nang tanungin, inaamin ba ng akusado ang lahat ng paratang, yumuko si Santiago at nanginginig na sumagot, inaamin ko. Nagkamali ako, patawad. Wala nang pagtanggi dahil hindi na pinahintulutan ng ebidensya. At higit sa lahat, natalo na siya ng sarili niyang konsensya. Humingi ng mas magaan na parusa ang abogado, ngunit mariing sinabi ng piskal. Ang isang taong may impluwensya sa lipunan ay dapat mas maging responsable. Ang ginawa ng akusado ay hindi lang labag sa batas, sinira rin nito ang tiwala at moralidad. Sa ibaba, maraming tumango. Ang dating hinahangaan ay ngayon pinapatawan ng hustisya, isang paalala para sa lahat. Sa paghihintay ng desisyon, walang kumausap kay Santiago. Maging si Elena ay tumingin lang mula sa malayo. Bumalik ang mga hukom at inihayag ang sentensya. Batay sa mga ebidensya, hinahatulan si Santiago Cruz ng 7 taong pagkakakulong, inuutusang humingi ng tawad sa publiko at magbayad ng danyos. Pumalo ang martilyo na tahimik ang lahat.
hindi dahil sa tuwa kundi sa ginhawa. Nagsalita na ang katotohanan. Bago umalis, pinayagan si Santiago na magsalita. Patawad sa aking manugang at sa aking anak. Nagkamali ako, sana'y mabuhay kayo ng payapa. Pagkatapos ay tumalikod siya, kuba ang likod, wala nang bahid ng dignidad. Sa labas, pagkatapos ng paglilitis, tuminala si Isla sa langit. Sinisikatan sila ng araw. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog si Miguel. Isang kapitbahay na hindi naniwala sa kanya noon ang lumapit, Yenye. Isla, patawad, ngayon ko lang nalaman kung gaano kakatatag at katama. Ngumiti si Isla. Ang katotohanan ay hindi kailangan ng kakampi, kailangan lang nito ng panahon. Isang taon pagkatapos ng paglilitis, ang maliit na kwarto ay napalitan ng isang maliit na bahay sa labas ng syudad. Pinag-ipunan ni Mateo at Isla. Simple pero masaya, puno ng tawanan at walang dilim. Marunong nang tumawa si Miguel, malusog at walang bahid ng nakaraan. Naging negosyante na si Isla, nagbebenta ng mga damit pambata online, at naging inspirasyon sa maraming babae. Salamat sa'yo, hindi na ako nag-iisa, sabi ng isang mensahe. Si Elena naman ay bumukod na at dinadalaw ang apo linggo-linggo. Minsan, habang karga si Miguel, bumulong siya, naging duwag si Lola, pero dahil sa'yo, nalaman kong hindi pa huli para maging matapang. Si Santiago ay nagsilbi sa kulungan. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula kay Mateo. Isinusulat ko ito hindi para magpatawad, kundi para ipaalala na ang taong hindi kayang harapin ang kasalanan ay mamamatay sa katahimikan. Umiyak si Santiago. Isang taon matapos isilang si Miguel, nagkaroon ng maliit na salu-salo. Inimbitahan nila ang mga taong tumulong sa kanila. Sa selebrasyon, tumayo si Isla, isang taon na ang nakalipas, akala ko nawala na ang lahat. Ngayon, may pamilya ako, may anak, may kalayaan. Ikinukwento ko ito hindi para kaawaan, kundi para ipaalala sa lahat na nasasaktan, ang katotohanan ay hindi nagpapadali sa buhay, pero ito ang nagbibigay ng tunay na kahulugan. Pumalakpak ang lahat habang si Miguel ay nakangiti. Ilang araw pagkatapos, isang sulat ang dumating para kay Isla. Luma ang papel, nanginginig ang sulat, anak, hindi ako hihingi ng tawad. Hihilingin ko lang na palakihin mo si Miguel bilang isang mabuting tao para hindi siya maging tulad ko. Alam kong magagawa mo. Santiago. Tiniklop ni Isla ang sulat at inilagay sa tabi ng litrato ni Miguel, isang huling mensahe mula sa taong nagdulot ng trahedya, pero sa huli ay natutong yumuko. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang pamilya, kundi isang salamin para sa maraming nananahimik. Sinasabi nito na ang kapangyarihan na walang moralidad ay isang panganib. Ang manugang na tila mahina ay siya palang pinakamatatag. Si Mateo, ang asawang naging pabaya, ay natutong bumalik at maging tunay na sandalan. At si Elena, ang inang buong buhay na nagtiis, ay pinili ang katotohanan. Ang parusa kay Santiago ay hindi lang hatol ng korte, kundi ang pagguho ng mismong imaheng ginamit niya para magtago. Maaaring itago ang katotohanan, pero hindi ito maililibing magpakailanman. Dahil isang araw, magsasalita ito ng mas malakas kaysa sa anumang tsismis. Sa huli, ang mensahe ay malinaw. Walang sinuman ang may karapatang gumamit ng kapangyarihan para yurakan ang iba, at walang sinuman, gaano man kaliit, ang dapat yumuko sa kasamaan kung hawak nila ang katotohanan at katapangan. Maaaring hindi patas ang buhay, ngunit darating ang hustisya sa mga hindi sumusuko. Masakit man ang katotohanan, ito ang pinakamaikling daan patungo sa kalayaan. At ang pag-ibig, kung sapat na, ay kayang paghilumin kahit ang pinakamalalim na sugat.